hapon! Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa eradioportal.com/Luzon AM stations/kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede po ninyong i-search dyan. At yung mga hindi po ninyo naintindihan, pwede po ninyong ulitin dyan. By simply sharing yung atin pong upload, ayan, nakagawa na ho kayo ng kabutihan yan sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, relatives, no? So, +1 ho kayo dyan sa itaas, no? So, if you do it every day, di marami ho kayong ipon na good deed, no? Sa pang-araw-araw, no? Yung atin pong soap, so ayan, samantalahin nyo ho, tayo ho ay still naka 5+1 po, promo. Pumili ho kayo ng 5, may libre po kayong isa. Mag-agaw-agawan na po kayo at dinagsaho kami ng order, no? So, di ho namin sasabihin kung kailan ho ito magko-close, per day basis lang ho ito. Pagka sinabi ho namin close, wala na po, no? Kaya abang-abang po at take advantage habang naka-promo pa po, no? Look for IV Anti-Aging and IV Whitening Soap. Yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. And para ho sa mga hindi marunong mag-order sa Shopee, i-text nyo ho sa amin yung inyong name, address, and telephone number. Ipag-o-order ho namin kayo sa Shopee. And very effective po ito na pangbanat ho ng skin and also pang-lift, mga wrinkles. And syempre ho, you will look younger pagka ho banat ang skin ninyo. Yung mga nagsasag na hong cheeks ng mga elderly, yung mga kulubot na leeg, kulubot na kamay, ayan ho, gawin nyo na ho itong pangregalo sa sarili ninyo. Kahit man lamang ho sa simpleng sabon, ay binigyan nyo ng something special ang inyong sarili. And also yung atin hong IV whitening soap, so talaga hong effective ho itong pampaputi. Hindi ho ito nakaka-dry. And sabi ko nga sa inyo, gawin nyo na ho itong pangregalo sa inyong skin dahilan sa lamang ho lagi ang mas maputi. Kahit pareho kayo ng ganda, ng talino, kung mas maputi ho kayo than the other, plus factor na ho yun sa inyo, no? Nakakadagdag ho ito sa self-respect ng iba sa inyo at sa sarili nyo ho, nakakadagdag ho ito sa inyong self-esteem. Looking whiter and younger, no? Sino ba naman ho ang ayaw ng looking younger and looking whiter, no? Ang tanong lang ho kung effective. Ang sagot ko ho sa inyo, siyempre ho, effective. Haba hong naka-promo ng 5+1, makiagaw na po kayo, no? And of course, still, open pa ho ang free check-up, free urine and sugar testing, and malalaman nyo ho kung may diabetes kayo, malalaman nyo ho kung may kidney stone kayo or UTI. And of course, free check-up. Sino ho ba ang dapat magpa-check-up? Lahat po kayo. Yung may mga symptoms, of course, the answer is yes. Yung wala bang symptoms, dapat rin magpa-check-up? The answer is yes. Bakit po? Kasi nga ho, palagi natin sinasabi na ang dami hong may walking pneumonia, wala hong simptomas, walang nararamdaman. So, kaya ho ang unang punta nila sa ospital, sa emergency room. Kadalasan po ang scenario is what? Naghihingalo na po.
hirap na hong huminga at bagsak na ho ang oxygen, pang-intubation na po ang sitwasyon ng pasyente. At kung dyan pa lamang ho kayo pupunta sa ospital, that is already too late. Paniwalaan niyo ho kami dahil ang dami na ho namin nakitang pasyenteng ganyan. Kahit na ho tapos na ang pandemic, meron pa rin ho. Kayo po hindi niyo alam, ordinary layman, pero ho kami doktor, no? Mga pumupunta ho sa clinic, ganyan ho ang nangyayari, no? Mas napapabayaan ho kasi ang walking pneumonia kasi walang symptoms. Hindi ho nagpapa-check up ang pasyente. Kaya ho mas maraming nadidisgrasya dito kasi hindi nga ho nagpapa-check up at walang nararamdan. Compare ho sa community-acquired pneumonia, na yan ho yung pneumonia dati, na may simptomas, ubo, sipon, lagnat. Siyempre, magpapacheck up yan agad. Mas naaagapan ho. Kumpara dito sa walking pneumonia, wala nga hong symptom, it is already too late. At ang nangyayari ho, palagi hong huli na. Bakit? Napapabayaan ho kasi nga ho, walang nararamdaman. Kaya, I am inviting everybody, pati ho walang nararamdaman, let us rule out walking pneumonia because we want to save lives of people na mabubuhay pa naman sana. Ang dami hong namamatay sa ganyan. Sayang po, mabubuhay pa ang pasyente kung naagapan lang ho at na-diagnose early. O meron din ho, mga matigas ang ulo, magpapa-check up. Ngayon, pag na-diagnose na may walking pneumonia, denial naman po sila. Ayaw nilang paniwalaan kasi nga ho, wala silang nararamdaman. Yan yung mga matigas ang ulong yan, bumabalik din ho sa amin yan. After mga 1 month, 3 weeks, no? Eto na ho, naka-wheelchair na, naka-oxygen na, bagsak na ho ang oxygen. By that time, hindi ko na po kayo kayang gamutin. Ako ho ang magtataboy sa inyo papuntang ospital. Ang tama hong way na gamutin ko kayo is hindi pa ho bagsak ang oxygen ninyo. Hanggang 92 lamang ang oxygen saturation na tinatanggap namin. Treatable naman ho yan as long as you catch it early. How can you catch it early kung di kayo nagpapa-check up? Kasi sasabihin nyo, wala naman akong nararamdaman. Yun nga ho wala akong nararamdaman ng may walking pneumonia. Yung detox promo ho natin, buy 2 plus 1. Kung bumili ho kayo ng 2 detox, libre ho ang vector scan or 1-day blood cleansing. Or kung ang binili nyo ho is 1 detox, 1-day blood cleansing, vector scan ho ang free ninyo. At yung mga gusto mong bumata, lumakas, gumanda, of course, anti-aging protocol is the answer. Hindi lamang ho tayo concerned about sa outside physical look, kundi pati ho yung internal function ng katawan ninyo. Siyempre ho, mababawasan yung mga comorbidities ninyo, mai-improve po yan lahat at baka mawala ho yung iba. Kasi nga ho, yung mga cells ninyo nag-cell repair, nag-cell regenerate, hindi ho tumanda, bumata. And yung atin hong high dose vitamin C, inquire nyo ho yung promo, dahilan sa makukuha nyo ho ito in a discounted amount. At yung mga gusto lang ho, kahit isang session lang ho, kung ang gusto nyo lang naman gumanda, pumuti at magpino ang skin, kitang-kita nyo ho yan kahit isang session lang. Pero lang ho kung ang gagamutin ninyo is cancer and also pneumonia and other infection, syempre hindi yan makukuha ng 1 session. Several session. Depende ho, case-to-case basis, ano yung sakit na paggagamitan ng high-dose vitamin C. And ginagamit na rin ho ito sa hospital, sa US. And yung mga nagkikimo and radiation, pwede nyo ho itong isabay to alleviate side effects tulad ng hair loss, tulad ng panghihina, nausea, and vomiting. No? So, ganun po. Yung mga yung mga may kidney stone, gallstone, na ayaw hong magpa-opera, pumunta ho kayo sa amin, may protocol ho kami dyan na walang operation. Yung mga barado ho ang puso, so may protocol din ho tayo dyan na ayaw magpa-opera. Gustong makabitiw sa high blood, diabetes, there is a way out. But of course, there is no magic. It is also a process para maialis namin kayo dyan. Pero, ang ganda ho noon, yung tumatanda kayo, nababawasan yung mga iniinom yung maintenance, hindi ho dumadagdag. Yung mga may CKD ho or chronic kidney disease, yung mga tumataas na ho ang creatinine at yung mga dinadialysis na po. May protocol po kami dyan. But, again, there is no
magic. It is also a process. Kasi huwag nyo nang hintayin na totally mag-shutdown ang kidney ninyo. Dahilan sa, pag nag-total shutdown ho kayo, gagawin sa inyo, kidney transplant. Bukod ho sa mahirap maghanap ng donor, magastos po, and paiinumin ho kayo ng pang-suppress ng immune system lifetime. Yun ho ang problema doon. So kayo na ho ang madaling mahawa. Maubuhan lang kayo, makatabi lang ho kayo ng may sipon, kayo na ho ang magkakaroon ng infection. And delikado ho kayo nun sa sa pneumonia na naman po. So, mamaya, ang ikamatay nyo, pneumonia, imbes na yung CKD ninyo, no? Kasi yung pneumonia, tricky, mabilis. You can die in 1 day, 3 days, 1 week. So, ganun po, ka-tricky ang pneumonia. And, ayun po, kahit ilang beses kayong i-kidney transplant, kung hindi ho na-address o nagagamot ang root cause. Kadalasan ho ang mga root cause uncontrolled sugar, uncontrolled BP, uncontrolled uric acid, recurrent UTI, paulit-ulit na kidney stones, no? And yung mga autoimmune diseases like lupus. Pag hindi ho yan na-address, paulit-ulit hong sisirain ang kidney ninyo kahit ilang ulit pa kayong i-transplant, no? Yung yung may mga fatty liver, mare-reverse po natin yan into a normal liver, and also yung may mga cirrhosis. And actually ho, lahat ng sakit, wag lamang po fracture, hernia, and inborn anatomical problem like yung mga wala hong butas ang puso, no? So yun po, no? Okay, so ang tatalakayin ho natin sa hapong ito ay tungkol po sa hepatocellular carcinoma. We also call this hepatoma or HCC, hepatocellular carcinoma. Yan ho ang pinaka-common type ng primary liver disease. Yung secondary liver disease, ito ho yung mga metastasis, kalat galing ho sa ibang organ. Ito ho talagang ang pinagmulan niya is sa liver ho mismo, ang cancer. Alcohol abuse, syempre ho, yung mga manginginom, mauuwi ho yan sa cirrhosis of the liver, and cirrhosis of the liver going to liver cancer, which is hepatocellular carcinoma. Early detection ho and treatment, yan ho ang crucial para ho magkaroon ng better outcome. Actually ho, kahit na fatty liver lang ho no? Pero yung alcoholic fatty liver ho, ang kadalasang nauuwi sa cirrhosis going to cancer of the liver. At saka yung meron hong mga aflatoxin exposure. Ito ho ay toxic substances that is produced by certain molds. Amag ho ito sa Tagalog na nakakakontaminate po ng mga food stuffs. Yung mga mahilig ho dyan sa mani, mahilig sa corn and grains, particularly ho sa mga warm and humid climates. O edi ho ba, ang Pilipinas yun ho ang temperature. At saka yung may mga chronic exposure sa aflatoxin, ayan ho, significant factor yan for risk factor for liver cancer. Kasi itong aflatoxin na to, nakakakos ho ito ng DNA damage. And at the damage yung DNA, nakakapromote ng development ng liver cancer. And actually, ang may aflatoxin ho, hindi lang cancer of the liver, pati ho, any kind of cancer. Kahit cancer of the breast, cancer sa prostate, lahat ho yan. Kasama ang aflatoxin as fungus sa root cause. So, a certain liver fluke, fasciola hepatica, in the presence of aflatoxin from peanuts and isopropyl alcohol, yan po ang root cause ng cancer. So saan ho nakukuha ang parasite? Nakukuha ho yan sa dog, sa aso. Yung kumakain ng snail, kuhol or suso. Yung escargot ho, yung may gata. Yung kumakain ng isaw. O yung bituka ho, ng manok. Makukuha nyo ho dyan sa tatlong yan. No? Kaya yung may mga pets na dog, be careful. No? Isa ho ang dog sa tinitirhan ng liver fluke aside from eating isaw and eating snail. Ayan, yung mga mahilig ho sa mani. Kasama ho ang peanut butter. Kasi nga ho, lahat ho ng tinitinda sa labas, may aflatoxin po yan. Dapat ho, yung mga eggs ng liver fluke, outside na ho sa physical body natin bago ho yan masira yung capsule. Kaso ho, pag marami kang isopropyl alcohol sa katawan, nasa loob pa
ginagawa ho ng katawan natin, nagbablast na siya o pumuputok na siya. Sasabog na ho yung egg. Now, si isopropyl alcohol, ang tanong, bakit hindi ba madedetoxify ng liver si isopropyl alcohol? Dapat ho nadedetoxify. Ang kaso po, because of aflatoxin, galing sa mani, ang tama ho niyan lagi ang aflatoxin liver. So because of pinahina ho ng aflatoxin yung liver, hindi niya ho na-detoxify ang isopropyl alcohol. Ngayon ho ang nakapagsira sa capsule ng itlog ng bulate na dapat ho yan maghahatch o lalabas outside our physical body. Ibig sabihin ho, pag nailabas nyo na siya sa pupo, pasintabi ho sa nagmimerienda. Kaso ho, ang nangyari, ayun na nga po, inside the body pa lang ho, naghatch na siya. Symptoms, syempre ho, may abdominal pain or may discomforts, right upper quadrant ng abdomen. Dito ho sa kanan, sa itaas, immediately after the ribs, nandiyan ho ang liver located. Bukod ho sa abdominal pain or discomfort, may swelling, may pamamaga or lump in the abdomen. So, may makakapa ho kayong bukol. Magkakaroon ho kayo ng palpable lump sa abdomen. Jaundice, although hindi naman ho lahat, pero meron hong mga nagkakaroon ng yellowish discoloration ng skin and eyes. Yung puti ho ng mata nagiging dilaw. Nangyayari ho yan pagka yung tumor na obstruct yung bile ducts, leading to build up ng bilirubin sa bloodstream. Pamamayat ho, unintended weight loss. So, significant ho and unexplained weight loss may occur due to metabolic demands ng cancer. Loss of appetite ho kasi at nagsusuka, nahihilo, naduduwal, fatigue. Siyempre ho, may weakness. Common symptoms ho yan ng advanced liver disease and cancer. Nausea and vomiting. Dahilan ho sa bile duct obstruction, loss of appetite, decreased appetite. Common ho yan sa individuals na may liver cancer. Confusion or mental changes. Pagka ho advanced stages na, kakaroon na ng liver dysfunction, hepatic encephalopathy, nagkukos ho yan ng confusion. Kumbaga ho nakarating na sa brain. And difficulty sa concentration and other mental changes. Kasama na rin ho yung non-alcoholic fatty liver. Di ho ba yung alcoholic? Siyempre ho. No? Pero pati na ho yung fatty liver na non-alcoholic. Yung may mga obesity, metabolic syndrome. So, yung may mga diabetes ho yan, obesity, hypertension, mataas ho ang cholesterol. Yan ho ang metabolic syndrome na tinatawag. Siyempre ho, ano ba ang komplikasyon? Liver failure. Siyempre ho. So, kumbaga, wala na ho, hindi na magpa-function ng liver. Nagkakaroon pa ho ng portal hypertension. Ito ho ay condition na characterized by increased pressure ho sa portal vein, which carries blood from the digestive organ papuntang liver. Doon ho ang portal circulation natin. Galing ho sa esophagus and stomach, portal hypertension, papunta ho, papasok ng liver. Ayan, pwede ho magkaroon ng esophageal varices which can rupture and pwede hong mag-cause ng life-threatening bleeding. Ayan, pwede rin ho siyempre magkaroon ng ascites. Metastasis. So, ang hepatoma or liver cancer, pwede hong kumalat sa adjacent organ tulad ho ng lungs, bones, lymph nodes, kaya ho bawal magpamasahe ang may cancer. Kasi ho ang kalat ng cancer, di ho ba, sa kulani, sa lymph nodes, baka hindi nyo po alam yun, bawal ho nagpapamassage dahil kakalat ho ang cancer. Kasi ho yung mga lymph nodes, dyan ho tumutulay ang cancer para kumalat. Biliary obstruction, minsan ho yung bukol mismo, mababarahan niya ho yung mga bile duct. So, maninilaw ho at mangangati ang pasyente. Malnutrition, siyempre ho walang appetite So, pwede hong magkaroon ng malnutrition. Pain, pwede hong pagka masyado hong malaki at nakaka-compress ho ng surrounding organs. Fatigue and weakness, siyempre ho. Yung cancer-related fatigue and weakness. Siyempre, apektado ang quality of life nila. Of course, emotional and psychological impact.
Siyempre ho, may anxiety yan, depression, and stress, including their families, of course. So, prevention. Isa ho sa prevention for having cancer of the liver is what? Ito hong paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, detoxification and blood cleansing. Kung ideally, every 3 months so, nagdi-detox kayo and blood cleansing, hindi ho kayo mauuwi sa cancer of the liver. Kasi ho, every 3 months, nililinis ninyo yung atay, yung apdo. So, wala hong space para matira dyan yung tatlong cause, which is, lahat ho yung konektado sa liver, di ba? Sabi natin, liver fluke. O, saan ho yung bulate? Nasa atay. Yung aflatoxin, yung fungus galing sa mani, sa atay din po. Isopropyl alcohol, saan din po ang tama niyan? Hindi siya mame-metabolize sa liver. Para ho, marami kayong sakit ang mape-prevent. At yung mga comorbidities ninyo tulad high blood, diabetes, high cholesterol, high uric acid, mag-i-improve ho yan as you go with every 3 months detoxification and blood cleansing. No? So, sabi ko nga sa inyo, iyan ho ang root cause ng halos lahat sakit. So, pag ginagawa ho yan, ninyo ideally, every 3 months, malayo ho kayo sa hepatocellular carcinoma. IV. Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 1434. Pwede po ba magpa-telekonsulta? Kami po ay taga Naga City, malayo. Okay, so hindi ho kami tumatanggap ng telekonsulta. Ito po kasi, kayo ang lugi, hindi ho kami. Sa amin, ano ba naman ho ang mawawala? Okay nga yun, madali nga ho yan para sa amin. But gusto ho namin quality check-up. Pagka ho telekonsulta tayo, hindi ko kayo ma-BBP ng actual. Hindi ko ho kayo ma-auscultate. Ano ba ibig sabihin ng auscultate? Hindi ko mapapakinggan ng stethoscope ang likod ninyo. So baka ho mamaya meron kayong walking pneumonia, ay na-miss out po natin. And it is very, very deadly. So, yan ho ang kadalasang ikinamamatay ng mga elderly and diabetic patient. So, ayaw ko magkaroon ng dalahin sa konsensya. Gusto ko, pag nagpa-check up kayo, totally, nalaman ko lahat ang sakit ng katawan ninyo. Kung kayo ay hindi nagpagamot, hugas kamay na po ako doon. Basta ho, ako sinabi ko sa inyo lahat ng mga dapat na ayusin ninyo sa inyong katawan. Nakakakonsensya ho ang telekonsulta. Luging-lugi po kayo doon. Simpleng hypertension, hindi nga ho natin malalaman yan. No? So, lalo na ho yung walking pneumonia. No? So, kaya ho, hindi kami tumatanggap yan. Kung talagang gustong magpa-check up, kailangan ho talagang bigyan ninyo ang oras. Kahit to sa malayo pa kayo, kung gusto ho ninyong malaman talaga. And we give quality time ho sa mga nagpapa-check up. Hindi ho yung isang tanong, isang sagot, then next patient. Hindi po. Quality time ho ang binibigay namin sa inyo. No? So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up sa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, sa Lamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. So, kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga ho siyang symptoms. Samantalahin niyo ho habang sabay niyo na ho ang vector scan, detoxification ng blood cleansing program habang ho nakapromo tayo ng free check-up, free urine and sugar testing. Sino ho ang dapat magpakonsulta? Lahat po kayo. Kasi nga ho, ang walking pneumonia, ang dami hong meron at wala hong nararamdaman. And yung promo package ho natin, buy 2 plus 1 for the detox protocol. If you buy 2 detox, libre ho ang vector or 1-day blood cleansing. And if you buy 1 detox and 1-day blood cleansing, yung
protector scan ng free ninyo. Anti-aging protocol, tayo ho ay 5+1. By 5, prepaid ho kayo ng 5 session, libre ho ang pang-anim. And yung atin hong high dose vitamin C, naka-promo ho on discount. So inquire ano po ang kailangan. At ito ho ay may anti-cancer and antimicrobial effect pag given ho in high dose, no? So i-prepaid nyo na ho yan, tatlong yan habang bukas po. So high dose vitamin C, anti-aging protocol, and detox protocol. Para ho anytime kami mag-close, so naka-avail na po kayo. And hanggang kailan ho ang promo, hindi ho namin sasabihin sa inyo. Basta ho magsasara na lang po yan, no? So kaya habang sinasabi ko kung open, take advantage, no? Of course, yung atin hong soap, IV anti-aging and IV whitening soap. So yan ho ay very effective na pangbanat ng skin at pampaputi, available po sa Shopee. So just in case hindi ho kayo marunong mag-Shopee, send us your name, address, and telephone number. Ipag-o-order po namin kayo sa Shopee. But be responsible enough to pay and receive your parcel. And ayan po, naka-promo po yan, 5+1. Bili ho kayo ng 5 sabon, may libre ho kayong isa. Kahit na ho mix, kahit na ho alin, basta ho makalima kayo, so may libre ho kayong isa. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. I-search nyo po dyan yung mga na-miss out ninyong episode. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin ang katotohanan. Salamat po.